Naging matagumpay ang pagbisita ni Pangulong Aquino sa Japan. Patunay rito ang karagdagang investments na inaasahang bubuhos sa bansa dahil sa pamumuhunan ng mga dayuhang negosyante sa larangan ng infrastruktura at turismo. Yan ang balitang hatid ni Julius Disamburon. Balik bansa na si Pangulong Aquino matapos ang kanyang working visit sa Japan. Bitbit ng Pangulo ang tagumpay sa pagpapalakas ng estado ng pamumuhunan, turismo at kapayapaan. Nakipagpulong ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe para lalo pang patatagin ang ekonomiya ng dalawang bansa. Nagbabalik po tayo matapos ang ating maikli, ngunit talagang makabuluhang pagbisita sa Japan. Tumungo po tayo roon na umaasang makakapag-uwi ng magagandang balita para sa ating mga kababayan. Hindi nga po tayo nabigo sa ating biyahe. Pulong po tayo sa kagalang-galang na Prime Minister Shinzo Abe at ibinilita niya sa atin ang maraming positibong resulta ng reforma ang kanyang itinutulak sa bansang Japan. Ipinagbigay alam nga po ng punong ministro ang pag-alis ng Japan mula sa tinatawag na deflationary trap o ang pagbagal ng paglaki ng ekonomiya ng isang bansa. Ibig pong sabihin, kung tuloy-tuloy na muling sisigla ang pambansang ekonomiya ng Japan, lalo nilang mapapalakas ang iba't ibang sektor at industriyang may direktang pakinabang para sa ating pong sariling mamamayan. Binigyang diin ng Pangulo ang pagpapalakas ng gender empowerment at pagsusuri ng mga patakaran sa pagtanggap ng mga overseas workers. Nangyayari ito sa panahong humaharap sa iba't ibang hamon ang populasyon ng Japan. Kakibat nito, binanggit niya ang plano ng Japan na isulong pa ang pagpapalakas sa gender empowerment. Kinilala niya ang ating mga natatanging ambag sa larangan ito at ang mga oportunidad na maaari pang buksan para sa ating mga kababayan. Narin din po ang pagpapatupad ng mga pagsasanay na technical at vocational para lalong linangin ang kakayahan ng ating mga manggagawa sa pamamagitan ng mga apprenticeship program. Simula 2012, kabilang ang Japan sa mga nangungunang investor sa bansa, kung kaya't malaking bagay ang pagpapalakas nito sa pamumuhunan at pagbubukas ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Inaasahan din na lalakas ang industriya ng turismo dahil sa mga karagdagang investments at pribilehiyo na ibinibigay ng Japan sa Pilipinas. Malaking tulong umano ang pagluwag sa pagkuha ng visa ng mga Pilipino sa nasabing bansa. Ang resulta po nito, mas malakas na ugnayang bubukal sa pagkakaunawaan at hangaring buksan ang mas maraming pinto ng oportunidad para sa kapwa Pilipino at Hapon sa pamamagitan ng sektor ng turismo. Samantala, isang pag-aaral naman ang isinagawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA para mapabuti pa ang sistema ng transportasyon sa bansa. Naniniwala po tayo na ang matibay na infrastruktura ay sandigan ng mas malakas na ekonomiya. Dagdag pa rito, nangako ang Japan na gumawa ng mas detalyadong pag-aaral para tukuyin ang isang subway system para sa Kalakhang, Maynila. Sa patuloy nga na pag-arangkada ng ating ekonomiya, hindi nga po maikakailang lalong lumalakas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa atin. Binanggit nga po ni Prime Minister Abe ang interes ng mga kumpanyang Hapon tulad ng mga nasa automotive industry na magsimula ng manufacturing o magparami ng manufacturing operations sa ating pambansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.